Sa loob ng 25 taon, hawak ng pamilya Fua ang kontrol sa politika ng Singapore. 1987 nang unang maluklok sa kapangyarihan ang isang Fua nang maging kinatawan ng Lone District ng probinsya, si Orlando Fua Sr. Go around city, look at what the problems of the people. And it was, our visibility is of great help. Besides, we do not avoid people. Minana ni Orlando Fua Jr. ang pwesto ng ama noong 1998. Ang kanyang ama naman lumipat sa Kapitolyo bilang gobernador. I try to be as approachable to the highest member of the Siquijor community equally as to the lowest member. Yan ang appeal ng mga Fuas dito sa Siquijor. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 5 miyembro ng pamilya ang nasa pwestong politikal. Si Orlando Fua Sr. ay balik na ulit sa Kongreso, habang pumalit sa kanya sa Kapitolyo ang kanyang junior. Mayor naman ng bayan ng Lassi si Orfeus, isa pang anak ni Orlando Sr. Board member si Orville, isa pang anak ni Orlando Sr. At SK President naman, ang anak ni Orlando Fua Jr. na si Orlando Fua III. Yung nanay-tatay mo yung dating governor, mayor, congressman o congresswoman, syempre, kilala ka na rin ng botante. Sa mahigit 2.5 dekada, salitan lang ang mag-amang Fua sa Kapitolyo at Kongreso. There really was no intent in the first place na magpalitan kami. That is a wrong conception. He ran for governor in 2001 by the simple expedient that we could not find a viable candidate to field against an incumbent governor. Ayon kay Joel Rocamora, pinuno ng National Anti-Poverty Commission o NAPC, sa halip na umabante, umatras ang antas ng pamumuhay sa probinsya. Sa makikita mo lang, wala masyadong development na nangyayari sa Siquijor. That's not true. There are 20 provinces classified as poor provinces. Siquijor is not one of them. Sa pamumuno ng mga Fua, nananatiling 4 sa 6 na bayan ng Siquijor ang 5th class at 2 naman ang 4th class municipality. At noong 2009, maituturing ang Siquijor bilang isa sa mahihirap na probinsya ng bansa ayon sa NSCP. Isinisisi ni Rocamora sa mga Fua ang mabagal na pag-unlad ng probinsya. Sinasabi na nila at sinasabi ng maraming tao sa Siquijor, ang pinakamalaking obstacle talaga, pinakamalaking malakid ay yung Fua political clan. Hati naman ang opinyon ng mga mamamayan tungkol sa pamumuno ng mga Fua. Marami naman silang na dito. Marami silang proyekto na gawa. Natapos, kasi kailangan na yatang palitan para bago na namang mamumuno ba. Sa kabilang dako, ayon sa NSCP, noong 2008, pumangalawa ang Siquijor sa may magandang pamamalakad. Yung magandang policy, yes, magpasalamat tayo. Pero, actually, yung public services, binayaran natin yan eh. Pero, tandaan mo rin, nakarapatan mo yun. Ayon sa NSCP, ang magandang pamamalakad ay hindi lang nakasalalay sa kita ng probinsya, kung hindi sa kakayahan ng pamahalaan na magbigay ng maayos at wastong serbisyong pampubliko. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Congressman Fua noong 2005. Ang kanyang net worth ay kanyang inilista sa halagang 5.2 milyong piso. Noong 2010, umabot na ito sa mahigit 12 milyong piso, higit pa sa doble noong 2005. Hindi naman ako mayaman.
the Salen portrays that I have 7 million. It is the same property that I possess. I think that accounts for the increase of my Salen, the new valuation of my property. May 2 bahay din siyang idineklara sa kanyang SALN. Isa sa Quezon City at isa sa Lasí, Siquijor. Nakasaad din sa SALN ni Congressman Fua noong 2009 ang 4 na sasakyang nagkakahalaga ng mahigit 2.5 million pesos. Sa record ng LTO noong 2011, mayroong 7 sasakyan na nakapangalan kay Orlando P. Fua Sr. Kabilang ang 3 utility vehicles, 2 sports utility vehicles, 1 kotse at 1 truck. Si Governor Fua Jr. naman, mahigit 5 milyong piso ang idineklarang net worth noong 2005. Tumaas ito ng higit sa 2 milyong piso noong 2010. Inilista rin niya sa kanyang SALN ang 7 sasakyang nagkakahalaga ng mahigit sa 3 milyong piso. Pero sa tala ng LTO, mahigit sa 10 sasakyan ang nakarehistro kay Orlando Fua Jr. May 2 utility vehicles, 2 sports utility vehicles at 1 kotse. Meron ding 5 motorsiklong may halagang aabot sa 400,000 pesos. Walang problema kung mayaman ka, walang problema kung may business ka na umuunlad. Although you should still have some accountabilities because if you are in government. Mayroon ding barko ang mga Fua na para naman sa kanilang shipping business na Orline Sealand Transport Incorporated. Pero wala ito sa SALN ni Congressman Fua Sr. at Governor Fua Jr. Because I am not an incorporator, I just support my children. Of course, the mayor is one of the incorporators, but he was not yet a public official when he was an incorporator of that corporation. Sa SALN naman ng anak nitong si Mayor Orfeus, isang recruitment agency lang ang nakasaad na business nito. Obviously, mali yun. Dapat i-declare ng mga pinuno natin yung kanilang kayamanan. Wala naman daw mali sa yaman ng mga Fua. Unexplainable, no, I would not say there is an unexplainable. All the wealth of the, or siguro mga properties, if I would say properties of the congressman, they are all, legally acquired. Malayo na ang narating ng mga Fua sa larangan ng politika sa Siquijor. Ang hamon sa kanila na dapat nilang aminin at harapin ang pag-atras ng kalidad ng buhay ng kanilang probinsya.